Binago ng Diyos ang puso at isipan at buhay ni Pablo, kagaya rin po ito ng pagbabago na ginagawa ng ating Diyos sa atin ngayon. Biyayang kaligtasan at pagbabago sa puso na ginagawa ng Diyos sa buhay ni Pablo at ginagawa ngayon ng Diyos sa buhay natin para sa ating kabanalan at paglilingkod natin sa Kanya. Dito po sa Tito Kabanata 1, talata 1 hanggang 4, makikita po natin ang isa sa pinakamahabang pagbati at pagpapakilala o introduction ni Pablo tungkol sa kanyang sarili. Dito po sa isang maikling 3 kabanata, 46 na talatang liham niya kay Tito, na kung saan po ay makikita rin natin ang paulit-ulit na tema tungkol sa tamang paniniwala na nagreresulta sa tamang pamumuhay. Ang maikling liham na ito ni Pablo para kay Tito ay pwede rin po nating ihalintulad sa isang manual para sa pagtatayo o pagsisimula ng isang iglesia. Isang iglesia na matatag, lumalakad sa kabanalan at naglilingkod para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sinimulan po ni Pablo ang liham na ito sa pamamagitan ng isang paglalarawan o description tungkol sa kanyang sarili, tungkol sa kaligtasan, tungkol sa pangangaral, at tungkol sa kanyang anak sa pananampalataya, isang lalaking nagngangalang Tito. Ano po ba ang pinapahayag sa atin ng Diyos sa mga talatang ito? Ano po ba ang implikasyon nito sa ating buhay bilang isang mananampalataya? Basahin po natin ang Tito, Kabanata 1, talata 1 hanggang 4. Pagbati. Si Pablo, na alipin ng Diyos at apostol ni Hesukristo sa ikasusulong ng pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at ng kanilang pagkakilala sa katotohanan ayon sa kabanalan, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, bago pa nagsimula ang mga panahon. Ito ay ipinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Ngunit sa takdang panahon ay ipinahayag sa kanyang salita sa pamamagitan ng pangangaral na sa akin ay pinagkatiwala ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Kay Tito, na aking tunay na anak sa iisang pananampalataya, biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Sa ating pong pag-aaral ngayon, tatalakayin po muna natin ang unang parte o ang verse 1 ng unang section ng chapter 1 verses 1 to 4. Si Pablo, na ang ibig sabihin po ay maliit o papagkumbaba. Ito rin po ang kanyang pangalang Griego o Romano. Si Pablo, ang pinakadakilang misyonero, teologyo na nabuhay. Si Pablo, na habang ang kanyang paningin ay lumalabo sa mga panahong ito ng kanyang buhay, ang kanya namang espiritual na pangitain ay naging mas malinaw. Malinaw niyang nakita kung sino at ano siya kay Kristo. Si Pablo, na alipin ng Diyos, pinapakita ni Pablo ang kanyang sarili bilang isang alipin ng Diyos. Dito lamang niya tinawag ang kanyang sarili bilang alipin ng Diyos. Karaniwan ay nagpapakilala siya sa kanyang mga liham bilang alipin ni Kristo. Para po sa kanya, wala itong pagkakaiba. Siya ay alipin ng Diyos, tinubos at binayaran sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Hindi na niya pag-aari ang kanyang sariling buhay. Siya ay alipin na ng Diyos. Ito po ay nagpapakita ng kanyang kababaan loob na dapat rin po ay maging katangian sa ating buhay bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Si Pablo, na alipin ng Diyos at apostol ni Hesukristo. Pinakilala rin dito ni Pablo ang kanyang sarili bilang apostol ni Hesukristo.